Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po, kaninang umaga, biglaan po akong napa-rescue dito po sa anak kong si Engineer Roland. Pag-alis po niya sa bahay para mag-ensayo, tumawag po sa akin, mga ilang minuto pa lang ang nakakaraan, at sinabi pong hinarang po siya nitong tricycle driver at iniharang yung tricycle niya doon sa dala niyang sasakyan. At inaakusahan po siya na binangga daw po niya itong tricycle na ito. At pilit siyang pinabababa doon sa sasakyan para daw sila ay mag-usap. Tumawag po sa akin si Roland, yung anak ko, at sabi kong wag na wag kang bababa. Hayaan mo lang sila dyan sa labas at maghintay ka ng traffic enforcers or police na darating. Wag na wag kang bababa. Kasi medyo kinabahan na rin yung anak ko dahil itong mga tricycle driver na to, kung mapapansin nyo po dito sa video na ipapakita ko sa inyo, kayo na lang po ang mag-comment kung ano po ang inyong mararamdaman dito po sa video po na ito. At ito po ay nangyari diyan po sa kahabaan ng Ortigas Extension, at ito po mga tricycle na ito ay bumabiyahe po diyan sa mga subdivision po na nabanggit ko sa inyo. Pakipanood nyo po yung video na to at pansinin nyo po yung galaw ng mga drivers po na ito, kasi hindi lang isang driver ang humarang sa kanya, pati yung ibang tricycle driver na nandoon sa tabi noon, dahil nandoon nga yung kanilang pilahan, ay pumunta po rito para kumprontahin po yung aking anak. At ang bilin ko po, wag na wag siyang bababa sa sasakyan. Ito po, panurin niyo po. Walang tumama dyan, bilisan mo. Walang tumama, paalisin mo na. Ano? Ayoko bumaba, ba't ako bababa? Magtawag ka na lang, magtawag ka na. Tawag na ako, tatawagin to. Magtawag ka na na enforcer kung ganyan gusto mo. Tatawagin to. Ayan na, meron doon, puntahan mo na, sige na. Ikaw bigla pumasok dito eh. Ayan na ako, oh. Kaya nga intersection, sino right of way? Ako, ayan na ako. Hindi ka right of way. Nasa loob na ako, oh. Nasa loob na ako. Oh. Nakadiretso na kami kanino, oh. Hindi mo ba nakita, nasa gitna na siya? O tumawag na lang kayo kung ayaw nyo ipilit. Tumawag na kayo kung ayaw nyo ipilit. Kung umanap na kayo enforcer, kung ayaw nyo ipilit, kung pilit yung sarili. May kasalanan? Diyan po sa video na yan, mga kapatid, pilit nilang pinabababa yung anak ko sa sasakyan. At dahil nga po sa kinausap ko yung anak ko na wag kang bababa dahil baka magkaroon ng problema, mga kapatid, kaya sinunod lamang po ako ng anak ko. Ilang minuto pa po ay dumating po ang traffic enforcer at ako naman po ay nagmamadali ring pumunta para po i-rescue ko ang aking anak. Dahil alam nyo, sa totoo lang mga kapatid, diyan po sa lugar na yan, napakarami pong mga nangyayaring road rage dyan. At yun nga lang pong nakaraan ay yung nagsuntukan, yung isang lasing na may hawak na baseball bat, na nakaaway niya yung isa ring motorista, na inupakan siya ng todo, bagsak, no? Knockdown siya. At mamaya po sasabihin ko sa inyo kung ano po ang nangyari dito po sa dalawang nag-road rage po na ito. At nung ako po ay makarating doon sa lugar po na yun, mga kapatid, nakita ko po yung enforcer, hawak-hawak niya yung lisensya ng anak ko. At sinabi ko, bakit hawak-hawak mo yung lisensya ng anak ko? Yun naman daw po ay para hindi lang daw po umalis yung anak ko. Ba't aalis? Hinarangan nga ng tricycle yung sasakyan ng anak ko. Paano makakaalis yan? At sabi ko doon sa traffic enforcer, bawal yan, wag mong kukumpiskahin. Ang tanong ko pa sa kanya, nag-imbestiga ka na ba? Hindi pa po, sir. Hindi pa pala nag-iimbestiga. Sinasabi niya na yung anak ko po ay nakabangga daw nung tricycle. Malamang kakilala nitong enforcer na to yung mga tricycle drivers po na yan. Dahil doon din naman po ang ruta nila doon sa lugar na yon. Ito naman po ang video na nakuhanan naman ng misis ko habang kinakausap ko ito pong mga tricycle drivers po na ito. Kailangan ko na Basta akin, hawak ko lang to sir, hindi ko mawawala ito traffic. Pero bawal kumuha. Oh, hindi ko confiscate nyo yan. Hindi ko kasi ako ang ano nito, baga, hawakan ko lang po SOP para sa pagkaan. Wala naman pa akong bubuhayin kasi. Sabi mo, may pagkaan ba? Ano pa ano ba? Pwede, pinicture ako na po.
Tama ba na bangga? May bangga pa? Tumama daw sa akin, approach Tinawag lang ako nila ako. Anong damage na sa'yo? Wala naman po sir damage. Ano ko lang sa kanya, bumabasa, kahit pag-usap kami. Yan, wala naman palang damage. Kung napagtagalin, nagka-traffic lang tayo. Kilala nyo naman ako, di ba? Sir, ano lang po namin, makipag-usap lang po. Eh, wala naman damage. Kaya ako pumunta na rito. Ayun naman po, tapos ang pag-uulap. Yun nga lang Mga wag na sinabi, Marin, Huwag na natin palaking brand. Total, Hindi naman ako malaki yun. balik mo na, sige na, ako nang bahala dyan. Doon tayo sa peace, doon tayo sa kapayapaan. Opo. Di ba? Ang ano lang po sana namin, makipag-usap. Wala naman bata, 24 anyos. Wala naman mga Kung pa lang sasakyan. makikita nyo na, kayo magkakaanak din kayo ng ganyan paglada. Sir, wala naman po sa edad yung pagkakasal. Hindi. Huwag na natin Ang ano palakihin, lang, ha? yung sa magandang usapan lang po sana. Ito na ako ngayon. Oh, Hindi, ako may-ari ng tricycle. tapusin na natin. Tapusin na natin. Wala ka palang damage. Okay na, ako na nakikiusap Okay na, sa inyo. sige na. Tapusin na natin para wala Ah, sa sige, usapan. okay. 700. Oh. Kunin ko na lang yung mga pangalan. Ako, ito, ako na Troy de la Merced. Kunin nyo siya. Sir, kayo, maganda kayo makipag-usap. Okay na po, okay na po. Okay, kanan. Okay na yun. Ayan po, napanood nyo po yung video. Wala naman po palang damage dun sa kanyang tricycle. Pero kung titignan nyo po, yung unang video na pinakita ko sa inyo, yung isang driver ay talagang tinitignan pa niya yung kanyang tricycle na para bang siya pa yung argabyado. Na para bang matindi yung tama ng sasakyan niya. Eh sa totoo lang mga kapatid, Montero yung dala nung anak ko. Plastic ang bumper nun. Kung totoong yun ay nabangga yung kanyang tricycle, eh siguradong ang may problema ay yung Monterong dala ng anak ko. At saka kung titignan nyo po yung posisyon ng tricycle, para bang iniharang lang niya talaga. Hindi naman yun mababangga talaga kung ganun po ang posisyon dahil yun po ay Ortigas Extension. Wala naman siyang pinanggalingan. Natakot po talaga yung anak ko dahil nga po, dalawa sila na pilit na pinabababa yung anak ko sa sasakyan. At malamang mga kapatid, kung ako hindi ka agad dumating doon, eh baka napahamak na po yung aking anak. Sabi ko nga po sa inyo, ang dami na pong mga drivers ngayon na nagro-road rage, hindi natin alam bakit ganun po sila. At kung maaalala nyo po mga kapatid, nito ngang nakaraang linggo, mayroon pong nag-road rage dyan, dalawang drivers, yung isa may hawak na baseball bat, lasing, at yung isa naman ay magaling sa suntukan. Kaya nung inabutan niya yung lasing, mga kapatid, naku talagang knockdown. At ang nangyari po sa kanila, yung pong naka-knockdown doon sa lasing na may hawak ng baseball bat, iiyak-iyak po sa news dahil siya po ay tinanggalan, nirevoke po ang kanyang lisensya for life. Habang buhay po siyang hindi makapagmamaneho, tinanggalan po siya ng lisensya. At yun naman pong isa na may hawak na baseball bat, ay meron pa rin po pala siyang paglabag dahil ayon po sa LTO, ay hindi po yun ang original na plate number doon sa sasakyang dala niya, doon sa coaching dala niya. Kaya may haharapin pa po siyang mga problema sa LTO. At siya po ay pinatawan muna ng 90-day suspension dahil hindi po siya nakarating doon sa show cause order na ibinigay ng LTO sa kanya dahil siya po ay nasa kondisyon daw na nagpapagaling pa ng kanyang tinamong mga bugbog doon po sa nag-knockdown po sa kanya. At kaya po nung tumawag sa akin nung umagang yun ng aking anak, habang ako po ay nagmamaneho, alam niyo po, kinakabahan ako dahil nga po, hindi po biro yung mga karahasan na nangyayari ngayon. Napakasimpleng problema sa trapiko ay hindi na po nakakapagpasensya ang maraming mga tao. Buti na lamang itong anak ko, ang kanyang punta talaga ay sa kapilya para mag-ensayo ng mga awit. Paano kung halimbawa, hindi na rin napigilan ng anak ko yung kanyang galit or baka sinaktan or pinalo yung kanyang sasakyan, edi siyempre magkakaroon talaga ng mga gulo. Kaya po mga kapatid, mag-iingat po tayo. Habang tayo'y nagmamaneho, kalmahin natin ang ating kalooban. Kung may mga problema kayo, huwag niyong dadalhin sa inyong mga pagmamaneho dahil baka yan ang magtulak sa inyo para kayo ay mag-road rage. Nasa konting pagkakamali lamang ng nakasabay niyong motorista, magagalit na kayo. Katulad nga po nung nangyari doon sa nagsuntukan na may hawak na baseball bat at siya po ay talagang knockdown, nakatulog siya doon sa kalsada. Sa Cainta din po yun nangyari. Ngayon ito po, pwede po bang bumiyahe ang mga tricycle sa kahabaan po ng Ortigas Extension? Ano po ba ang Ortigas Extension? Ito po, Ortigas Avenue Extension is a major high capacity and critical thoroughfare in Metro Manila, Philippines. Ngayon, pwede po ba silang bumiyahe sa Ortigas Extension, yung mga tricycle? Ito po, based on recent regulations by the Metropolitan Manila Development Authority and the Land Transportation Office,
tricycles, e-trikes, e-bikes, and other light vehicles are strictly prohibited from passing through the major thoroughfares, including the entirety of Ortigas Avenue extension, starting April 2024, with strict enforcement continuing into January 2026. Bawal sila na bumiyahe dyan sa Ortigas extension. Prohibited vehicles, traditional tricycles, sila po yun, electric tricycles, e-trikes, e-bikes, pedicabs, pushcarts, and kuliglig are banned. Affected area, the ban covers all national, circumferential, and radial roads in Metro Manila, including R5 Ortigas Avenue. Meron palang exception. Crossing only. Tricycles are only allowed to traverse or cross forbidden major roads if they are using designated U-turn slots to move to the other side, generally limited to a 500-meter radius, or if they are within authorized local tricycle routes sanctioned by the local government units. Penalty: violators face a fine of 2,500 and vehicles may be impounded if the driver cannot produce a valid license or vehicle registration. Reasoning: the ban is due to safety concerns as slow-moving light vehicles on high-speed, high-volume thoroughfares create significant hazards. Pero may note, enforcement is sometimes focused on Metro Manila side of the road. However, the directive applies broadly to national highways. So, bawal talaga sila sa Ortigas extension. At kung sila man ay dadaan dito, yun po yung 500-meter radius lang at sila yung dadaan dun sa designated na U-turn slot. Diyan po kasi sa Ortigas extension na yan, diyan sa Cainta, hindi ko alam kung merong nilagay diyan na designated U-turn slot. So ito po, ang LGU ba ang maglalagay? Dahil hindi kami sakop ng MMDA, sino ba ang dapat mag-designate ng U-turn slot na yan? Pero doon nga po sa unang video na napanood nyo, mga kapatid, ang tapang-tapang pa nung dalawang to, tinakpan ko na lang yung mukha nila. Pero kung makikita nyo talaga yung mukha nila, matatakot po talaga kayo. Kaya yung anak ko, napatawag sa akin at sinabi ko na lamang, huwag kang bababa ng sasakyan, hayaan mo sila doon. Kapag dumating na ang pulis or traffic enforcers, saka ka lamang magsasalita. Hintayin mo na lamang ako, malapit na ako dyan, sabi ko. Kasi ang layo ko naman doon ay almost 1.4 kilometers lang. At nung nakausap ko na nga po itong dalawang nagrereklamong driver po na ito at wala namang tama or wala namang damage yung kanilang sasakyan, sinabi ko sa kanila, wala namang palang damage, huwag na natin pahabain to, sige na, okay na. Alis na yung anak ko dahil yung anak ko nga ay mag-iinsayo. Ngayon mga kapatid, magsilbing aral po sa atin ito. Kung sakaling mangyari sa inyo na may humarang sa inyo, tricycle man yan, pedicab man yan, or sasakyan man yan, umiwas po kayo sa malaking gulo. Kasi hindi mo alam ang kayang gawin nila sa'yo. At kung ikaw naman, ang mayroong kapasidad din na gumawa ng mas matindi pa dun sa ginawa nung nag-knockdown dun sa may hawak ng baseball bat, delikado rin. Kasi yung mga lugar na yan ay mayroon ding mga CCTV cameras at halos lahat ng tao ngayon may mga cellphone na may camera. At kung kayo po ay makikipag-away or magro-road rage din kayo, papatulan nyo yung nagro-road rage, makikita po yan sa social media dahil halos lahat po ay may kanya-kanya ng cellphone cameras at may CCTV doon. At matindi pa kung magkakaroon ng matinding karahasan, mayroong madidisgrasya, mayroong masusuntok ng todo, at mayroong masasaktan, at mayroong pang mamamatay, naku, hindi kayo makakaligtas sa mata ng mga cameras, ng mga CCTV po. Diyan po sa ating mga highways. At hindi po kayo makakaligtas sa camera ng mga cellphone at mga CCTV po na nakalatag po dyan sa Ortigas extension. Alam niyo po, yung simpleng suntukan na yan, kapag may dumugo dyan, physical injuries yan, may kulong yan. Di ba? At kung makapanira ka rin ng gamit ng iba, halimbawa, nagbanggaan kayo, matindi rin po ang mga kaso dyan, criminal offense din po yan. Kaya po, iwasan na lamang po natin. At kung sakali naman na talagang magdidelikado na ang buhay nyo, at yung humarang talaga sa inyo, ay paglalabasan na kayo ng kanilang mga armas or kung ano man yan, naku mga kapatid, gumawa na kayo ng paraan para makaiwas sa kanila. Hanggat maaari, lagi po kayong mananalangin para po tayo ay maligtas sa lahat ng klase ng mga karahasan, sa lahat ng klase ng mga kaguluhan po na yan. Mabuti na lamang napayapa na po yung kaguluhan na yon at pumayag na yung dalawang drivers po na yan
na umuwi na lamang at doon lamang po kasi sila sa tabi na yon, tatapos din po yung sigalot na yon. Mga kapatid, maraming salamat po at patuloy po kayong nanonood ng aking mga video sa aking channel. Pasensya na po kayo, ito ang vlog ko po ngayon dahil hindi ko ini-expect na ma-experience ng anak ko to, itong mga ganitong pangyayari. Mabuti na lamang at nakikinig ang aking anak sa mga payo na sabi ko, huwag kang makikipag-away kapag kayo nagmamaneho, mag-iingat kayo, huwag kayong makikipagsagutan kung sino man. Yung nangaaway sa inyo sa kalsada, pabayaan nyo lang sila, maging marahan, maging cool lang kayo palagi sa inyong mga pagmamaneho. At mabuti na lamang po sumunod yung anak ko. Mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat.